Okay. Hindi, botante ang naglagay sa pangalan nila doon sa balota or nag-shade. Si Mhm. Lisa Marcos kasi ang nagbilang Yeah. ng boto. O si Lisa Marcos ang nagbilang ng boto, si George Garcia ang enabler. Kapag ang eleksyon ay pinapatakbo ng komisyon o eleksyon, daya yan. Walang nagbabago sa pananaw ko. In fact, kung natandaan nyo, sinabi ko sa inyo, ang resulta ay A3-1. Bago ang eleksyon, hindi ko lang matandaan kung kailan tayo na last na nag-interview at clear Mhm. before the Sunday. Nag-interview tayo ng Sunday, di ba? The Mhm, day mhm. before the elections. And then kahapon lang Yeah. tayo hindi nag-interview. Days before that, nag-interview ka sa akin and yung parang almost 2 hours or 2 hours ba yun, na Mhm, 2 sinabi ko hours. may resulta na sila sa senatorial elections. A3-1. Oh, sabi ko yung 8, tao yan ni Bangag Marcos Jr. Mhm, Yung 3 kay President Duterte, yung isa si Aimee. And mhm. exactly, yung resulta is 6 ang alyansa plus 2 Dilawan, di ba? Unexpected yung Well, number 2. Mga kababayan, hindi ko expected yung number 2 dyan sa tali. So 6 yeah. sa alyansa, I declare mga kababayan, 6 sa alyansa plus 2 sa Dilaw na may nilaglag. Mhm. Nilaglag yung iba, yung 5 ni Lisa Marcos. Oo, Tapos nilaglag. pinatlo kay PRRD plus kay Aimee. O di tama yung sabi ko. Wala naman I-present po lang ako natin, bukas. Yeah, present lang Adik, natin ito. Present lang natin sa kanila, Attorney Glenn Chang. Ito yung pinaka-latest ngayon sa NAMFREL, ano? Yan yung okay. total number of votes. Kung napapansin ninyo, ayan yung 12 nila, ayan. So, si Mm-hmm. Senator Bongo. So, we're talking about tatlo na kandidato ni Pangulong Duterte. Siyempre, Yes. si Bongo, De La Rosa, and At si Marcoleta. Rodolfo Marta. Yes, 3. Let's say sasabihin ng mga kababayan natin, ano sinasabi nyo na 8 ang mapapanalo ng alyansa ng mga bangag? Di ba? Sino yung mga yon? Okay, ito yung Mm. sinasabi mo, Atty. Glenn. Cayetano, Soto, Lacson, Tulfo, and syempre itong si Lapid, right? Itong si Villar, galing din to sa kanila. And Oo. also, itong si Pangilinan at saka si Aquino. Alam naman natin yan na pulawan niya mga yan. Wala nang dilawan eh. It's pulawan, No, right? So I think, wala. tumama ka talaga, brother, dun sa sinabi mo. Tumama ka talaga. Sabi ko sa inyo mga kababayan, A3-1 ang resulta ng halalan ay exactly 6 plus 2 is A3 and 1. Sabi nga ni Ate Claire kahapon, nakinig ako sa kanyang vlog, hindi naman kami nagkulang ng pagpaalala sa inyo na itong halalan na to is a drama. It's a sarsuela lang to. We go through the process, lahat ng tao dyan sa baba, nagpipila dun sa may paaralan. I was there. Pumunta ako ng 2 schools kahapon. Nag-ikot ako dito sa lugar kung nasaan ako. And ang mga tao, ang mga kababayan natin, tayo na pinagpawisan sa init ng panahon. Yun nga, yung makina ni George Garcia nag-heat stroke. Imagine, kabag Nag-heat ng mga stroke, yeah. nag-heat stroke. Siya ang nagsabi niyan ha. Siya ang nagsabi mga kababayan, in English ko lang. Sabi niya, pumalya dahil mainit ang panahon. Hindi anong ibig sabihin doon? Di heat stroke. Heat stroke, yeah. Nag-heat stroke ang makina ni George Garcia. Buti sana siya na lang na heat stroke para ang problema ng Pilipinas. Nagpakita ng strong votes ang PDP laban o yung mga Duterte supporters dito sa case ng pagpapakita ng boto, di ba? Ito, babalik lang po natin muli. Kung mapapansin ninyo, 26 million ang nakuha ni Senator Bongo. Kay De La Rosa, 20 million. Kay Marcoleta is like, medyo mababa actually ito 14,900 million. So, ang ano ko dyan, ang analysis ko dyan, brother, is hindi ba kapag ganyan ka-strong votes or ibig sabihin, karaming boto, kalakas ang ipinakita, since na ang Pangulong Duterte na nawagan talaga na Duterte 10 block voting, hindi ba dapat magre-reflect yung votes dito sa 7 candidates? Sabi ko nga, grabe ang pag-drop ng boto pagdating dun sa 7. Your explanation on that? I know na itong boto na to, at least dito sa probinsya ng Cebu, nanalo si Pambay 4, ang kandidato ni President Duterte. Natalo si Garcia. This is the way I answer your question. Si Pambay 4 is identified as Duterte candidate. In fact, pumunta dito si Inday Sara. And then si Gwen Garcia is well identified with Marcos kasi yung anak kanya, ang son-in-law, congressman at kaalyado nga ni Marcos and secretary ni Kontukawa, anak ni Gwen Garcia. So very well identified. Alam ko naman na walang kakayahan si Pam na magbayad ng mga botante. Alam ko yan na walang kakayahan si Pam na magbayad sa mga botante dito sa Cebu. And that's more than 1
million voters. Almost 2 million. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ibuhos natin ang boto. And I believe the people heard that exhortation natin na ibuhos natin ang boto sa mga kandidato ni President Duterte. Para kung madaya man, at least hindi malaglag ng lubusan. Pero ito, nilubos talaga nila yung daya nila. Now, in the case of Pambari 4, lumamang siya ng 300,000 votes over Gwen Garcia. Actually, kanina, nag-usap kami, sinabi ko sa kanya, pre-claim ka na ba? Hindi pa raw. Sabi ko, hindi. Mag-ano ka na, ipilit mo na dyan na iproklama ka na. Kasi baka mahaba pa, maka-magic pa yung kalaban. Sabi ko, yan ang nangyari sa akin yung 2010. Na magic laban at the last minute. So kung ako sa'yo, igigiit mo na dyan. So sabi ko sa kanya, Gob, sabihin mo na si Glenn Chong na nagsabi sa'yo, oy, sabi ni Glenn Chong dyan, iproklaman nyo na raw ako. Mga about 5 or 10 minutes later, naproklama na siya. And I'm very happy po. Congratulations to Pam. I'm very happy for her. At least yung pagkapanalo ni Pam did justice to Doc Gwen, di ba? Si Doc Gwen, Burden. Rowena Burden. Rowena Burden, Burden. Gwen Burden, naalala. In December 15 yata yun, 2023. After she was released from her arrest. And hindi ko makalimutan si Dr. Gwen, Dr. Rowena Wen. Because ako nito ng pagkampanya dito sa Cebu Province nung kandidato ako noong 2019. This is how I see it. It's a protest vote of the people doon sa treatment ni Marcos kay President Duterte. So, ramdam nila yan. Kasi nga, Ate Claire, mga kababayan, kahit yung nanay ko, she doesn't care about politics. Then, nung nakita niya yung ginawa nila kay President Duterte, nagalit actually yung nanay ko. Ang sabi ng nanay ko, nyo ba yung kukulitahin si Marcos? She kept on asking me that question. Kaya nyo ba kukulitahin niya yung Marcos na yan? Sabi ko, all of a sudden, iba na yung, bakit naging radical ka na? Because naawa siya doon kay nahawa siya dun sa ginawa kay President Duterte. Well, si President Duterte is about the age of my dad. My mother had that empathy sa kanya. So, kaya naging radical na rin yung nanay ko. I think that goes on for everybody. Ito yung protest vote talaga ng tao. Kaso nga lang, may daya talaga si George Garcia dyan. So, big time. So, kaya nga, sa tingin nyo ba mga kababayan, may crystal ball ako na malalaman ko na 8-3-1 ang resulta days before the elections? Malalaman ko ba yan? Maliban na lang kung may nagsabi sa akin. Maliban na lang kung program na talaga yan. O, di ba? Wala naman po crystal ball at hindi naman po ako tulad ni Madam Auring na manguhula, hindi naman po ako nakilala bisang manguhula. Nahuhulaan ko lang dahil may nagsasabi sa akin na yan ang resulta. O, tandaan nyo yung sinabi ko, yung kandidato na nag-withdraw, kandidato pagka-senador nag-withdraw dahil may set winner na pala sila eh. Yun yung set winner ngayon. Sabi ko, 8-3-1, nagkatotoo. If the people were protesting like what happened here clearly in Cebu City, it is the same sentiment all across the country. So I would have expected na sisipa ng husto yung mga kandidato, yung Duterte 10 na mga kandidato ni President Duterte. I would have expected Jimmy Bondoc to win, Vic Rodriguez, my friend, to win. Hindi naman nagkulang sa pangampanya sila. I would have expected that win because it's the same bandwagon effect. It's the same compelling force all across the country na nag-compel sa tao na iboto natin itong mga kandidato na ito. Ito ang kandidato ni President Duterte and we sympathize with him. It's a protest vote. Kaso nga lang, yung daya ni George Garcia. So kaya 3 lang ang lumusot. Nalaglag yung 7. Sa laban, sa election, pag natalo ka, kailangan tanggapin mo natalo ka. Pero sa case nito, sabi ko nga, hindi ba dapat yung number of votes ay magkadikit man lang? Let's say for example, yung number 12, 10 million or 11 million yung votes. Yung mga susunod dating kandidato, 11 million 1, 11 million 2, 3, 4, yun na yung magkakadikit lang, hindi yung 11 million, yung isa nandun sa dulo. Like 6 million na yung binoto nila. Right? So yun yung point ko, na napakalayo. May algorithm na kasi sila eh. Kaya ang algorithm, tinatapon kung saan yung pwesto nila. Sabi ko nga, set winner na. Alam na ng makina kung saan ka ilalagay. Number 10 ka, number 20 ka, number 25 ka. Yung boto mo, nakaprogram na doon. Example ha? Ito mga kababayan, this happened to me in 2019. Ulitin ko to, nasabi ko na to dati pero ulitin ko to sa inyo. Biro mo, sa munisipyo dito sa Camarines Sur, may munisipyo dyan na kung ano ang numero ng clustered precinct, yun ang boto ko. I remember that. Clustered precinct,
number 31. 31 ang boto ko. Sa kabilang dako, clustered precinct number 32. 32 ang boto ko. Clustered precinct number 33 sa kabilang barangay, 32 din ang boto ko. Tapos ito pa, kung ano yung clustered, meron din ganito. Magkasunod na clustered precinct, magkasunod din ang boto ko. Example, dito sa Rizal, clustered precinct number 14, 15, 16. Ang boto ko ay 51, 52, and 53. Marami tatlo. Magkasunod na presinto, magkahiwalay na lugar, magkasunod na presinto ang numbering, pero ang boto ko ay magkasunod. Precinct number 30, 31, and 32, ang boto ko ay 36, 37, and 38. So marami yan actually na nakita ko. Anong kinumpronta ko ang COMELEC, ang sabi ni James Jimenez, wow, that's funny. Yun lang talaga ang ano niya, ang reaksyon niya. Wow, that's funny. It's an algorithm that determines ilan ang boto mo according to saan ang pwesto mo sa final ranking. Hindi ka ba na surprise na biglang, sabi ko nga, Attorney Glenn, tama ba na yung bumoboto kay Senator Bongo, kay Senator Bato, kay Congressman, Senator na now, si Marcoleta, hindi naman yung boboto na number 1 Bongo, De La Rosa, Marcoleta. Then, lalagay niya sa number 3 niya, o number 4 niya, si Bam Aquino, at saka si Pangilinan, right? Di ba? Hindi naman ganun eh. Na Bongo ka tapos bigla kang magsasalpak ng Dilawan or Palawan. Diretsahin dyan. Hindi botante ang naglagay sa pangalan nila doon sa balota o nag-shade. Si Lisa Marcos kasi ang nagbilang ng boto. Si Lisa Marcos ang nagbilang ng boto, si George Garcia ang enabler.